Okay, welcome po sa inyong lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating pang 190 na episode. Hindi Okay. po ako nagkakamali. So last week po ay nandun tayo sa 2 Corinthians chapter 6 at ngayon ay nandito tayo sa chapter 7. Sa tingin ko naman ay mayayari po natin. So last week, Sir John, tandaan mo, yun yung mga pa-victim na mga taga-Corinthians. Kasi ganun talaga sa buhay siguro. Minsan kung sino pa talaga yung may atraso, sila pa yung mayabang, Sila pa'y galit. sila pa yung galit, sila pa yung ayaw mapagbati, sila pa yung ma-pride, di ba? Ganon. Tapos, yun nga, alam naman natin na si Paul, ang gusto talaga niya is magkaroon ng reconciliation Yes. sa part niya at ng mga ibang Corinthian na members Yes. ng church, no? So nga lang, hindi kasi pwedeng isang tao o isang party lang ang magde-decide ng reconciliation. Yes. Kasi base sa pagkakaalam natin, may nagtanong din sa atin nung Sunday about sa forgiveness. Sabi ko, yung forgiveness kasi kahit hindi naman siya manghingi ng forgiveness, Yes. kaya mo yung ibigay. Yes. Kahit hindi siya manghingi, pero ikaw readily available kasi pinatawad mo siya kahit hindi pa siya humihingi. Yes. Yun yung forgiveness. Ah. One way. Pwede siyang one way. Ah. Kaso nga lang, yung reconciliation, Kailangan. yun, kailangan hindi lang isa. Kailangan is pati yung isang party Yes. is merong effort Yes. o involved. Yes. Di ba? Exactly. Yun eh. Yun ang reconciliation na mangyayari eh. Kasi kapag katulad nung nangyari kay Pablo, yung bola, wala na sa kanya. Nasa ano na. Corinthian Christians. So, yun yung naging problema siguro. Hindi siguro sila sanay mag-handle ng conflict. No. Kasi nagpa-victim pa sila, which is nangyayari yan kahit ngayon po sa panahon natin. Sadly, wag naman sana sa simbahan, pero may mga ilan-ilan din. Nasa simbahan pa nga talaga. Oo. Na, kasi madaling mag-play na ape. Oo naman. Diba kapag ikaw ay naitatama, nasasabihan ng masakit. Kasi siguro hindi tayo sanay nung tayo'y bata o hindi tayo sanay na masabihan. Actually, pride. Masama siya eh. Pride siya dahil hindi ka mag-grow. Yun yung problema kapag hindi ka kayang sabihan, hindi ka makorek, is yung pride mo mataas. Imbis na tanggapin mo at ikaw ay magkaroon ng character development, mag-shift ka na lang ng blame. Tatakasan mo. Sayang yung opportunity for you to grow. Exactly. Hindi yun mangyayari. O ikot-ikot lang. Yeah. Cycle. Mas Unless simulan mo siya na i-admit, doon ka magsisimula mag-grow. doon mo rin kasi malalaman kung yung tao Christian eh. Okay. Ang Christian kasi is merong mark ng humility eh. Kapag yung tao walang humility, mataas ang tingin sa sarili, may ere na Questionable, oo. questionable. Ito, hindi to biblical, pero kumbaga is makakuha ka ng point sa psychology na our emotions are valid, your behavior is not. So, kumbaga, hindi pwedeng i-justify ng right emotion or sabi nating valid emotion yung ating maling behavior. So, ibig sabihin, hindi porket ito yung naramdaman mo, ito yung gagawin mo action. Okay? So, dun sa point na yon, kahit na feeling ng mga Corinthian Christians na hindi deserving si Paul, ang pangit naman ang magiging action nila is itinataboy o kinukutsa nila si Paul. So, yun yung point doon na they could have done better bilang mga Christian. Ayan. Okay. Punta na tayo. Okay. Verse 1. Mga kaibigan, pinangako sa atin ng Diyos ang mga bagay na to. Kaya nga alisin natin ang lahat ng bagay na nagpaparumi sa katawan at espiritu natin. Okay. Maging banal na talaga tayo na mamumuhay ng may takot sa Diyos. Yung promises na to, na sinasabi dito, yung promises na binabanggit sa previous na verse. Okay. So, ngayon, because dun sa mga promises ni
ni God as tayo ay bilang mga sons and daughters niya, Oo. ano ang dapat nating maging buhay o akto. Okay, so ito yung dalawang ine-expect sa atin. Una is yung linisin daw natin ang ating sarili sa lahat ng karumihan, flesh and spirit, outside and inside. Actually, yun yung isa sa mga problema kasi feeling nila kapag nililinis nila yung sarili is, ay, by works na. Oo. Di ba? Oo. Hindi ganun. Actually, yung unang paglilinis sa atin ni God, yung tawag dito, yung if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us in all our righteousness. So, kumbaga, dun sa part na yun, wala tayong ambag dun. Itong pangalawa na inuutos niya na cleanse our flesh and spirit, ito yung part na kaya niya binibigyan tayo ng part na mag-effort tayo is dun sa intimacy natin with God. Conscious ka dapat na tatanggalin mo. Oo. Yung unang kine-cleanse ni God sa atin na part, yun yung para tayo ay mapatawad at malinis. Itong pangalawa naman is para magkaroon tayo ng closer relationship with God. Well, hindi mo rin naman pwedeng linisin yung sarili mo apart dun sa grace ni God. So, ibig sabihin, hindi tayo pa rin pwede magmalaki na, sabi, cleanse your flesh and spirit. So, ibig sabihin, part ko yun. Oo. Yes, part mo yun, pero hindi hiwalay dun sa grace ni God. Kasi, nung nakaraang topic natin, yung grace ni God na dapat hindi daw natin tanggapin na walang kabuluhan. Or you do not receive the grace of God in vain. Ang katunayan doon, kapag timid ka. Yes. Diba? Kapag tamad ka, pag di mo in-exercise yung grace ni God. Or kapag hindi mo pinapractice. Yan. Ibig sabihin, dahil tamad ka, may grace ka ni God, pero walang kabuluhan. Yes. Ayan yung nakakalungkot. Ngayon, may binanggit kasi dito, cleanse your flesh and spirit. Yeah. So, pag flesh, ito yung mga madali minsang matanggal sa mga bagong Kristiyano, yung mga outward actions and behavior. So, kung dati ka nagiinom, nagyoyosi, yun yung mga unang natatanggal at masasabi natin na napaka-powerful na maalis Pero, hindi na, kunwari, harlot and tax collector, darating lang sa point na hindi ka na namumuhay bilang harlot, hindi ka na namumuhay bilang tax collector. Ang mahirap yung cleansing ng spirit. Pride, pagiging Pharisee, pagiging legalistic, pagiging judgmental. Kasi ano na yun yung inside mo na Inner na, no? So, meaning to say, hindi lang yung outward ang dinedesire sa atin ni God. Nabaguhin. Pati yung inward. Yun yung reason bakit siya sinabing cleanse your flesh and spirit. Yung pangalawa, perfecting holiness in the fear of God. Yeah. Kung yung isa, inaalis mo sa buhay mo na mga bagay para malinis ka, ito naman pangalawa, perfecting holiness in the fear of God, idinadagdag mo sa'yo. So, ibig sabihin, work out mo yung salvation mo with fear and trembling. Hindi work for. Hindi work for. Nasa yun nasa yun So, kumbaga, gagamitin mo. So, kumbaga, ipapractice mo. Ayun. Okay. So, yun lang naman. Malinaw po, mga kapatid. Hindi po natin pinapangaral na ang kaligtasan ay meron tayong kahit kaunting tawag dito, ambag. Yun. Hindi. Pero, siyempre, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ang pagiging masipag at ang pagiging maalam sa Biblia, pagdidisiplina sa sarili, ay hindi siya taliwas sa by grace. Sa grace ni God. Yung pa rin na nagbigay na empowerment Kung wala yun initially, wala naman talagang changes na kasi yung spirit ni God, hindi to tayo binigyan ng spirit of timidity. Ayun. Now, ito, maganda, no? Habang tayo ay papalapit sa ating relasyon sa Diyos, ibig sabihin nag-grow closer tayo sa Diyos. Maganda yan. Sige. Mas nakikita natin yung mga filthiness sa atin. So, meaning to say, habang mas tumataas yung sikat ng araw, mas nakikita natin yung mga may dumi pa o alikabok na bahagi ng bahay. Tapos, ang maganda dito... Habang lumiliwanag, mas nakikita mong madumi ka. Ganun, no? So, ito maganda dito, no? Ang focus ay cleanse yourself, hindi cleanse others. Okay. So, ibig sabihin,
mas unahin daw natin yung sarili nating linisin muna. Kasi marami sa atin, ang focus natin, ang linisin yung ibang tao. Paano ka magbabago kung puro yung ibang tao ang Bakit siya, di ba? Parang Oo, kasi ganito niya ako. Kaya nga one time, Chinismis niya ako. Dapat pati siya. Parang ganun, ano? kaya nga, nung one time nag-uusap tayo, sabi ko lang kay Kuya Cho, sige, ganito na lang. Para mayari na, ako na lang ang gagawa ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Para mayari lang. However, kapag ka naman kasi ganun ang mangyari, nagto-tolerate naman din tayo ng sin ng ibang tao. Now, for the said being is, mas mainam na check talaga natin yung sarili natin if we are on the faith. Kaya tayo nag-cleanse. So dito, ang utos kasi maging banal talaga tayo sa ating pamumuhay. You live a holy life. So yung isa, taking away, cleansing. Yung isa naman, living a holy life, adding. So we know, work out natin yung salvation. So ano ang ating dapat tapyasin at anong dapat ating idagdag? Okay. Yun yung magandang application. Yes. O dos. Hanggang 3. Bigyan nyo kami ng space sa puso nyo. Ayun. Wala kaming ginawa ng masama. Hindi kami naging masamang impluensya. At hindi kami nag-take advantage sa kahit sino. Hindi ko sinasabi to para i-judge kayo. Kasi sinabi ko na sa inyo dati na mahal namin kayo. At magkasama tayo. Mamatay man tayo o mabuhay. So, kumbaga, very honest dito si Paul na sinasabi niya yung nilalaman ng puso niya. Kaso ang problema lang, itong mga bashers na Corinthian Christians is meron pa rin siyang nasasabi kay Paul. Ngayon sabi ni Paul, hindi kaya ko nga kayo kinoconfront kasi mahal ko kayo. Kasi gusto ko na okay yung relationship natin sa Diyos. Bigyan nyo naman ako ng space. Oo, bigyan nyo naman ako ng pagkakataon na maging makita ko na kayo naman ang open sa akin. Ngayon, nilinaw niya na kino-confront niya, hindi niya kino-condemn itong mga Corinthian Christians. Ang problema kasi is, akala natin hindi tayo pwedeng mang-confront ng hindi nang ko-condemn. Pwede naman. Kasi kaya mo kino-confront because ina-address mo yung issue. However, marami daw sa mga kino-confront na tao ang iniisip nila kino-condemn sila. So ito ang nagsabi na nito is yung enduring word. Tingnan mo It is possible to confront without condemning. Though those who are being confronted rarely think so. So ibig sabihin, madalas yung mga kinokorek o kinokomprontan, tingin nila lagi kino-condemn sila. Paano ba, sir, yung pagko-confront na hindi nakaka-condemn? Tapos paano naman yung nakaka-condemn talaga? Yung nakaka-confront na hindi nakaka-condemn is, of course, sinasabi yung Bible. Totoo in love. Okay? Paano yung in love na yun? Yung puro magagandang words lang? Hindi. Truth. Pinakikita mo yung truth at pinakikita mo yung concern mo na kapag patuloy niyang isinasabuhay yung maling pag-iisip at saka magawin niya, ikakapahamak niya. So, ibig sabihin, kahit masakit yung sinabi mo, makikita doon yung genuine concern mo na kaya mo siya binabawal, it is because pwede siyang mapahamak. Whether he wants to accept it as a confrontation or correction or not. Ito naman yung condemnation. Yung condemnation naman is idinidildil mo sa kanya yung kanyang kasalanan na as No if way out. as if na there's no way out, it is as if na you are holier than thou. Ganon yung sa condemnation. Para Kinukundi na. yung para pinakikita mo sa kanya na wala na siyang pag-asa, ganon na talaga siya. Yun yung condemnation. Minsan, hindi natin napapansin, kinokondemn na rin natin yung mga nagko-correct sa atin by thinking na, ay, hindi loving yan tao na yan. Ay, ganito yan tao na yan. Ganon yung ginawa nung Corinthian Christian kay Paul Diba? Ay, ganito yan ganito yan So, si Paul, naku-frustrate siya. Why? Kasi he's very honest and open sa mga Corinthian Christians. Ito namang ilan sa mga Corinthian Christians, ang pakikitungo sa kanya is hindi maganda. Yun. Yun lang. So, he's just honest and he just want na yung relationship niya with these people
is true. Hindi yung plastikan lang na parang civil. Hindi ganun. Tama, church yan eh. Oo. Next, 4 to 7. Buo ang tiwala ko at proud na proud ako sa inyo. Sobrang na-encourage ako. Kahit may mga problema kami, masayang masaya pa rin ako. Kahit nung pagdating namin sa Macedonia, wala kaming pahinga. Napapaligiran kami ng problema. May mga nangaaway sa amin. Puno pa ng takot ang puso namin. Pero ang Diyos na nagpapalakas ng loob ng mga nanghihina, siya ang nagpasaya sa amin noong dumating si Titus. Hindi lang yung pagdating ni Titus ang nagpasaya sa amin, pati yung report niya kung paano nyo pinalakas ang loob niya. Kinuwento niya sa amin na gusto nyo akong makita. Yan. Sinabi din niya kung gaano kayo kasorry sa nangyayari at ready kayong ipagtanggol ako. Kaya ngayon, sobrang natutuwa ako. Okay. So this time, natutuwa si Paul because nakarating sa kanya yung balita na may mga Corinthian Christians naman pala na nagre-repent. So kumbaga, this is a good thing na nagkaroon sila ng realization. Yun naman ang mahalaga eh. Whether nagkamali ang isang tao, nagkasala ang isang tao, ang pinakamahalagang part is ma-realize niya na mali siya. But unless na ma-realize mo na mali ka, hindi ka magre-repent. So it's very important yung repentance. Now, bakit natuwa din si Paul? Ibig sabihin, nagbunga yung kanyang pagko-correct dito sa Corinthian Christians. Nabuksan yung kanilang mga mata. So, sino yung nagdala ng mabuting balita? Si Titus. So, para sa kanya, is napaka-tindi ng burden, lalong-lalo na sa loob ng church. Doon naranasan niya pareho, may mga conflict outside. Ito, katulad ng mga magdanakaw, mga kaaway ng ebanghelyo, yung mga sabihin nating mamamatay tao, mga rebelde. Pero ang mas mahirap sa kanya para kay Paul is yung inside. Yung burden sa loob ng church, mga tao nagsisin, mga taong ayaw magpakorek, pero nasa loob ng simbahan. So, yun yung kanyang part na kinahirapan. Pero ang good news dito, nakita na niya na meron ng changes, meron ng turning away from sin, meron ng pagbabago ng kanilang mindset na ni-report ni Titus. So, ibig sabihin, Sumasaya siya ron. oo, kasi na-realize din niya, hindi lahat ng Corinthian Christians ganon ang tingin sa kanya. Ibig sabihin, hindi pangit yung tingin sa kanya. Meron pa rin mga ilan na baka nga madami baka marami na maayos yung kanyang reputation sa kanila. Talagang may mga ilan-ilan lang. Na mapasaway. Oo. Minsan kasi kahit sila pasaway, mahal mo kaya nakaka-apekto sa'yo no? Kaya siya masakit. Oo. Okay. So, parang pamilya lang din. Parang, kasi kung wala kang pake, di mo mahal, di ba? tsaka kung wala ka pake, hindi ka masasaktan. Oo, tama. Bahala siya, sige, saling pusa na lang yan. Ganun ang magiging response mo. Gusto mo nga na totoo yung relationship ninyo. So, kung gusto mo totoo yung relationship nyo, kailangan nyo ayusin. Kung kailangan nyo ayusin, you have to speak about the elephant on the room. So, ibig sabihin yung speaking about the elephant on the room, i-address nyo kung ano yung obvious. Hindi yung, sorry na ba siya? Yung parang bulag-bulagan tayo, parang wala tayong nakikita na issue. Tapos yung sabihin, hindi, okay lang naman ako Hindi ka nga okay. So, umaga, wag mong i-dodge yung issue. Hindi siya makokorek. Si Paul, ganyan ginawa. Kinonfront niya yung Corinthian Christians. Okay, 8. Hanggang 12. 12 na, no? Kahit na nalungkot ako dahil sa sulat ko na yun, hindi ako nagsisisi. Well, nalungkot din ako nung nalaman kong nasaktan kayo, kahit sandali lang. Pero masaya ako ngayon, hindi dahil nasaktan ko ang feelings nyo, kundi dahil yung lungkot na yon ang ginamit ng Diyos para magsisi kayo sa mga kasalanan nyo. Kaya wala naman talaga kaming ginawang masama sa inyo. Okay. Kasi ang lungkot na galing sa Diyos, nagbubunga yan ng pagsisisi at naglilid sa kaligtasan. Okay. Walang nasasayang na suffering doon. Pero yung lungkot na galing sa tao,
Kamatayan ang ending noon. Tingnan nyo kung ano ang naging epekto ng lungkot na to na galing sa Diyos. Sinikap nyong mabuti na i-prove na wala kayong kasalanan. Nagalit kayo sa mali. Nagkaroon kayo ng takot sa Diyos. Naging excited kayong makita ko uli. At gustong-gusto nyong managot ang nagkasala. Pinatunayan nyo na talagang inosente kayo sa isyong ito. 12. Kaya kahit na sinulat ko yung letter na yon, hindi yun dahil sa taong gumawa ng mali o kaya naman dun sa ginawa ng mali. Sinulat ko yun para maging malinaw sa inyo sa harap ng Diyos kung gaano katindi ang concern nyo sa amin. So, kumbaga, syempre, pag nagsabi ka ng katotohanan, pag nangko-correct ka, sasaktan. Truth hurts, sabi nila. So, sabi dito ni Paul, hindi niya nire-regret na nakasakit siya dun sa letter na yon. Although nalungkot siya dahil... Though nalungkot siya in terms of nasaktan sila. Parang magulang, di ba? Pinalo mo yung magulang, yung anak mo. Para sa'yo masakit na masaktan yung anak mo eh. Pero kailangan mong gawin para turuan ng tama. Kumbaga, hindi niya nire-regret na nasaktan sila pero na-realize sila yung tama. Though, na-regret niya somehow na nakasakit siya. Okay? Pero kung yung sakit naman na yun is nag-lead sa pagtalikod sa kasalanan, para sa kanya, hindi niya nire-regret yun. Sir, necessary masaktan, no? Especially kung ayaw mo magbago. Yes. Part yun. Parang yung pain is nagpapaalala sa yung importante ito. Yes. And sorrow is always part ng repentance. Saka ng growth. Tingnan nyo to Sa sin kasi, yung pleasure, dadaan lang, pero mananatili yung sorrow. Kasi, hindi ka masaya sa ginawa mo eh. Pero sa repentance, yung sorrow, dadaan lang. Pero yung pleasure ng pagiging save, mananatili. Di ba baligtad? Napansin mo? Na mas mainam pala, palipasin lang natin yung sorrow, pero ang mananatili sa atin yung pleasure ng righteousness. Kaysa naman sa palilipasin natin yung pleasure, ang mananatili sa atin is yung sorrow. So, kumbaga, nilinaw ni Paul dito sa mga Corinthian Christians kung gaano siya concerned sa kanila. May mga ilan kasi sa kanila na dadamay eh. May ilan naman sa kanila na kailangan lang talagang pagsabihan. So either way, o malalaman niya kung sino yung mga genuine na talagang nakakaunawa at may pakialam sa kanya. Godly sorrow. Ngayon, hindi naman lahat ng may sorrow is godly. Kasi, tingnan mo si Peter. Ano ang bunga ng kalungkutan na yan? Anong ginagawa mo? Katulad nung nagtanong sa atin, di ba? Actually, pwede nating i-relate dito na kunyari, yung tungkol sa meron siyang gustong gawin sa mga ibang tao na hindi niya naranasan. Tapos masaya siya doon. Walang problema doon, di ba? Kasi ang ganda ka na ginagawa mo eh. Basta huwag mo lang poonin na, ay, may ginagawa ako, maganda, plus points to. Hindi siya ganon. Pero yung ginagawa mo na yun is maganda. Yes. High religion pa nga. Ang pangit lang, kapag, yun nga, is naging idolatry mo. Naging idolatry at kunyari na-confront ako, may mali akong nagawa, hindi ako pinagtatakip pagsasabihan. mo, hindi ka pagsasabihan. Sige na nga, babalik na ako kay Mother Nature o gagabalik ko yung ganito. Aliwin ko ang sarili ko, i-divert ko ang sarili ko. Instead of harapin mo kung ano yung problem. Sa Bible, may dalawang tao na parehong in sorrow. Kaso nga lang, naging magkaiba yung response nila. Tingnan nyo to. Si Peter in sorrow, godly yung sorrow niya, nag-lead siya sa repentance, pagtalikod sa kasalanan, pagbabago ng kaisipan. Si Judas in sorrow din. Kaso nga lang, hindi godly sorrow, kundi sorrow unto death. O din nagpakamatay siya. So, hindi porkit na lungkot is yun na talaga. Yung lungkot na to is para ma-realize natin na hindi natutuwa si God. Ang maging response sana natin ay iayos yung buhay natin ayon dun sa kalooban ng Diyos. Hindi yung dahil hindi natin makuha yung gusto natin, para ba katulad nung sa Corinthian Christian, papa-victim sila na as if sila pa yung may kasalanan. Kaya nga minsan, we have to remind people na
magkaroon ng proper examination ng sarili. Sila bang mali o ikaw talaga? Yun, para hindi mo nire-resist yung correction. Now, kapag tayo, yung sorrow natin is selfish lang yung pananaw natin, i-blame natin yung ibang tao eh. Pero kung nakita natin na kaya tayo sorrowful kasi in-acknowledge natin na mali tayo or meron tayong sin, magiging mas okay. Now, hindi daw pwede na yung sorrow is magpo-produce siya ng bad feelings lang. Yung sorrow must be expected na mag-produce ng repentance or pagbabago ng kaisipan. May uuwian, may kahihinatnan. Oo. So, Hindi yung pity party lang. Ganun. yes, hindi yun. Reklamuhan lang tayo. Malungkot ako, malungkot ka din. Pares tayo. Nagkakaintindihan tayo. Oo. Walang hakbangin na kasunod, di ba? Oh, ito maganda to. Yung sinabi niyang, what diligence is it produce in you? What clearing of yourself? What indignation? What fear? Isa-isa niya isa-isahin ko rin. What diligence? After kung totoo nagrepent tayo, ang bunga nun ay diligence. Sisipag tayo. No, sa pagkilala sa Diyos, pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, pag-attend ng church. Pangalawa, what clearing of yourselves? Ibig sabihin, inaalis yung guilt and shame sa ating sarili. What indignation? Nagagalit tayo sa ating sarili. Sawa ka na, no? Oo, kasi para bang nagawa natin yung kasalanan. Parang medyo frustrated ang yes, paulit-ulit na lang kasi. So, yun yung mamarka ng merong repentance. Ano pa? What fear? So, ibig sabihin is, ayaw na natin na maulit-uli yung kasalanan na yun. Kaya, meron tayong takot na maulit natin yung bagay na yun. Di ba kapag nag-sorry tayo kay God, parang gusto natin ma-perfect na hindi na natin magawa yun. Though imposible yun. We have to be constantly dependent kay God para talagang mangyari yung bagay na yun. What vehement desire? Ano tong vehement desire? Gusto talaga nating manatiling pure from now on. Okay? What zeal? Pag sinabi namang zeal is, meron tayong sipag, meron tayong alab na ma-obey si God. No. Oo. Ang opposite daw nitong zeal ay laziness. Okay. So, bawal tamad Zeal. sa Lazy. Next, Binaliktad, what vindication? Inaalis niya pinapawalang sala niya tayo. And lastly, prove yourself to be clear. Ibig sabihin, inalis na sa atin yung ating mga kasalanan, kaya masaya tayo. Di ba? Yung Christian na talagang pinatawad ng Diyos, makikita mo yung joy sa kanyang buhay. So in short, itong Corinthian Christians, proud na proud si Paul sa kanila because nagkaroon sila ng tunay na realization and pagbabago. Kasi ang madalas kasi sir sabihin, may pinagdadaanan lang ako, di ba ganun? Alam mo, trap kasi yan eh. Yung sasabihin mo na may pinagdadaanan ka lagi eh. Ginagawa mo siya minsan. Ito Kasi meron naman totoo, di ba? Yes, meron totoo. Pero minsan you have to assess Cautious ka yourself rin, na baka nagiging excuse mo na lang lagi yung time frame mo. Ang sinusunod mo ay yung time frame mo. Hindi mo sinusunod yung time frame na inilatag sa'yo ni God. Na bago ka pa man bigay ng alay mo sa pare, tas meron ka namang atraso sa isang tao, ayusin mo muna yung atraso mo doon sa isang tao. Huwag mo munang i-offer yung i-offer mo sa Diyos. Kasi we have to cleanse first our hearts, then cleanse our, sabihin nating, physical or yung material. Kasi hindi tatanggapin ng Diyos, no? Yes, exactly. Sayang lang. Dead work siya. Ngayon, yung sasabihin mo na, may pinagdadaanan lang ako, bigyan mo ng deadline yung sarili mo. Hindi sasabihin mo na nasa process ako o kaya may pinagdadaanan lang ako tapos ilang linggo, ilang buwan, ilang taon na lumipas. Hindi na yun about sa may pinagdadaanan lang ako, bigyan mo ako ng time. Hindi. Ayaw mo lang talaga siyang harapin. Then kunwari narinig mo na sinabi ko yun na parang confrontation, sabihin napaka-judgmental mo naman. Hindi mo in-examine yung sarili mo kung meron ka ba talagang sense of urgency na sundin yung Diyos. Kasi kung meron ka sense of urgency na sundin yung Diyos,
hindi mo reason yung bigyan nila ako ng time. Hindi mo reason yung hindi, may pinagdadaanan lang ako. It has to be removed or be taken away sa iyong sarili. Kasi minsan, di ba, parang, Ano? kunyari, ayaw mo tang may kaaway. Parang di ka makatulog, di ka mapakali. Kating-kating kang ayusin. Oo. Kating-kating ka na mag-repent ka na lang, mag-apologize ka kung may mali kang ginawa. Para gumanda ulit, di ba? Yes. Kaso nga lang tayo, dahil sa pride, ayaw nating ayusin. Kasi para bang, bakit ako yung mag-ayos? Ba't ako mag-sorry? Ako ba yung may kasalanan? Sinasabi na nga, ikaw yung may kasalanan, ilan ay kumausap sa'yo. So, meron kang delusion dun sa bagay na yun. So, it's very important na bukas ang ating mga mata. Kasi at ang sinabi ating dito tenga na, sa bigyan nyo correction. kami ng space. Oo. Sabi ni Paul. Oo. Matigas kasi ulo ng mga Mga ilan doon, ano? Oo. So, Godly sorrow. yung zeal na sinasabi nito, sipagan naman natin. Sipagan natin sumunod sa Diyos. Hindi yung pinamamayat maya mo, next time na lang. Sabi is, Gusto mo na mapag-isa. oo. Sabi mo ako ng time, di ba? Puro ganun na. Lagyan mo ng deadline sarili mo. Kasi pag di mo nilagyan ng deadline yung sarili mo, that will become indefinite. Paano ngayon, sir? Ano bang, kasi yung deadline sa sarili, hindi siya measurable Walang nakasulat na, one day lang Parang walang ganun Paano kaya yung deadline na yun? Very subjective ang dating. Yun nga yung problema. Ngayon, Pero ang alam ko, kunyari galit ka, huwag mo palilipasin ng Exactly. gabi. Di ako meron kayo nag-away, di ba? Ako papalipasin yung gabi. Kung alam natin yung principle na yun, dapat hindi nangyayari yung araw, nare-reconcile agad. Pero kung paano matitiis na alam mong pride kasi yan, Brad. Hindi mo naman din tatanggapin. Pag sinabing, may pride ka kasi. Okay. Meron tayong 1,001 dahilan para hindi tanggapin yung mga bagay na. Sa taong ayaw magbago, laging meron silang dahilan kung bakit hindi nila magawa yung bagay. Pero sa taong gustong magbago, kahit walang dahilan, ibig sabihin, kahit walang maraming dahilan, magbabago sila. Because kumilos yung grace ni God. Ngayon, kunwari, ayaw natin na nakokorek as ayaw natin magbago. Tapos sabihin natin, hindi, nasa process pa lang ako. Maganda tong verse na to. God is not mock. Kung ano yung tinanim mo, yun lang din yung aanihin mo. So, kung ang tinatanim mo ay negligence o kaya ini-ignore mo yung dapat mong harapin na pagbabago, hindi mo maloloko yung Diyos. Hindi talagang plano ko Ito pa'y nakakatakot Hindi, sabi ko sa sarili ko, kapag ganito yung nangyari, sino kausap mo? Sarili mo. Sana sinama mo yung kausapin niyo o may atraso ka para naiintindihan din niya yung sitwasyon mo. Hindi kasi valid yung ganun minsan na statement Ayun. So, si Paul, pinakita niya yung kanyang concern sa Corinthian Christian. Siya na nga dito Siya na nga lumalapit Di ba? Oo nga Paul yun nga, because dun sa mga mapapride na... Buti na lang na-encourage siya sa iba. Yes. Tsaka buti na lang, hindi niya pinigil yung pagko-correct niya. Kumbaga, sinend pa rin niya yung correction. Saka ang maganda dito, napatunayan lang din na si Paul, nung nag-correct siya, is out of love. Yes. And napatunayan din nito na ang tunay na simbahan, hindi puro evangelism lang ang ginagawa. Inaayos din ang mga issues sa loob ng simbahan. They are also equally important. Kasi iba, may sabihin, hindi, magbahagi lang tayo ng salita ng Diyos. Babahagi ka nga ng salita ng Diyos, yung problema sa loob ng simbahan, hindi mo naman inaayos. Wala din. So, kumbaga... Nagdagdag tayo ng mga... Hindi natin mamamanage ng maganda. Exactly. Si Paul nga, parang ang pangit ng ospital, ayaw mong hindi maganda yung pamamalakad sa loob ng ospital. Tapos, ano mangyayari kapag madaming pasyente? Hindi mo ma-handle. Yes, exactly. Sa eskwelahan din, hindi maganda mga pasilidad. Wala masyadong room. Kaya nga, ito si Paul, ilang letter yung isulat niya para i-address niya yung problem ng simbahan. Huwag nating i-dismiss na, hindi, mag-focus lang tayo sa pag-evangelize, mag-focus lang tayo sa pag-win ng soul. Si Paul, yun. So, babalansin din natin yung
yung spirituality na tinuturo sa Kumbaga atin. sa opisina may back office eh. Oo. Sa mga pelikula may stuntman, may director, Oo. may lights, may Yes. floor director, Oo. may artista. Yes, Yeah. exactly. Yun. So, kumbaga, let us be very careful na, share ka nga ng share ng salita ng Diyos, pero hindi naman nakikita yung genuine concern mo dun sa church. How do we show that genuine concern sa church? Ito, example ni Paul. Kinokorek niya yung mga issues na kinasasangkutan ng Corinthian Christian. Okay, last 13 to 16. Ito ang dahilan kaya na-encourage kami. Okay. At hindi lang kami na-encourage, nagsaya rin kami nung nakita namin kung gaano kasaya si Titus. Kasi pinakita nyo na wala siyang dapat ipag-alala. Okay. Pinagmalaki ko kayo sa kanya at di naman ako napahiya. Lagi namang totoo ang mga sinasabi ko sa inyo. At napatunayan ding totoo ang lahat ng mga ibinibida ko kay Titus tungkol sa inyo. Mas lalo pa kayong minamahal ni Titus tuwing naaalala niya ang mga pagiging masunurin niyong lahat at kung paano niyo siya tinanggap ng may respeto at paggalang. Okay. Masayang masaya ako kasi maaasahan ko talaga kayo. Okay. Dito lumilitaw yung pagmamanifest nung verse na love hopes all things, believes all things, endures all things. So kumbaga, dahil si Paul pinagkatiwala niya kay God na magre-repent itong majority ng Corinthian Christians. Kaya proud siya dito sa mga Corinthian Christians kasi nagrepent sila. Kasi itong si Titus, siyempre sa kwentuhan din nila ni San Pablo, Sa balita. nakita din ni Titus yung mga pangit na area dito sa mga Corinthian Christians. However, Nilingid sa kanya, no? However, dahil nakita naman din ni Titus at saka ni Paul na nagrepent na yung mga to, all the more na mas minahal ni Titus, mas mamahalin sila ni Titus. So, kumbaga, ganun yun eh. Di ba, kunwari yung tao, alam mo lahat ng baho at saka pagkakamali niya, pero inadmit niya eh. Nanghingi siya ng tawad eh. Talagang tinanggap niya yung correction mo eh. Ano magiging response mo? Mas ire-respeto at mamahalin mo siya kahit na nagkasala siya. Kasi honest siya eh. Kasi honest siya eh. Kasi admitted siya eh. Kasi hindi siya bulag eh. Kasi tinanggap niya yung correction sa kanya eh. Tapos na eh. Kapag Tapos sinabi na. mo na, totoo yun eh. Ako pag umamin na sa akin yung nagkasala, inadmit na niya, talaga nagsisisi siya. Kaya nagkulang siya. Ay, nagkulang siya. Hindi ko na hinahabaan yung hindi ko na Kasi nililitan nandun niya. siya sa step 1 eh. Yeah. So, kumbaga, madali na lang isusunod. I-guide mo na lang siya patungo sa salita ng Diyos. Ayun. Unlike yung... Kasalanan ko naman talaga. Di ba kapag may mga ganon. unlike yung mga tao na ayaw i-admit yung kasalanan, Ang hirap. Ang daming hirap. Ang dami nang kumausap sa'yo, ayaw mo pa rin tanggapin. Kasi paikot-ikot. Ikot-ikot na lang. Hindi siya mare-resolve. Ngayon, kunwari, hirap na hirap ka na para bang feeling mo, ganito, feeling mo, ganyan. Magsimula ka from scratch. Paano magsimula from scratch? Simulan mo mag-repent. Gusto mo magpabaptize ka uli. Basa ka ng Bible. Simulan mo uli from scratch. Ayusin mo. I-work out mo yung salvation mo with fear and trembling. So, in short, ang sabi lang dito is, hindi pa man perfectly na nagmamanifest sa Corinthian Christians yung total na repentance sa kanila. Ang mahalaga, meron na silang evident na pagbabago na ginagawa. Yun. So, yun lang. Tapos na natin. Though, si Paul ang nag-cause ng pag-iyak dito sa mga Corinthian Christians, Nakaganda naman. Sana, yung mga sorrow natin godly. Yes, exactly. No? At saka, sana wag po natin siyang kumbaga, wag natin siyang gamutin ng mga makamundong bagay. Yes. No? At saka, libangin ng sarili. Tsaka, huwag tayong matakot sa confrontation, lalong-lalo na sa ikabubuti natin. Huwag nating isipin na laging kinokondem tayo. Kasi baka naman talaga ayaw nating magpakorek. At tas ang isipin natin, pag kinorek tayo ng isang beses, is masama na tayo agad. O hindi ganun. Kailangan ma-realize natin na part ng love
is correction. Mm. Part ng love sometimes is confrontation. Part ng love is magkaroon ng realization. Hindi puro pakabiglang na love, 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 love. Hindi ganun. Ang sabi sa Bible is holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. So, ang goal natin dito, maging malinis sa harapan ng Diyos. Tapos sasabihin mo, kinokondem ka. Paano ka makokorek? Okay, yun lang guys at maraming salamat. God bless.